now these days, right? So you just have to think of a unique way of packaging. Sa mga gusto namang maghanap ng masarap pero sulit sa Pinoy Chibog, walang tatalo sa pan de bagnet at lechon tortilla. It's Pinoy food, pero there's a twist. So it's not the traditional food. So it's very good. At siguradong mapapaulit ka rin pag natikman mo itong gourmet tuyo at tinapa. Ano man ang trip mo, tiyak na mahahanap mo rito. Bukas ang Mercato Central mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing weekend. Yung kagandahan sa market na ito, ay marami kang mabibili for your Christmas. And the best things for Christmas are to eat, yung mga pwedeng kainin. And there's so many different gift baskets in the area. Suspect sa pagnanakaw, arestado sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Ginobatan, Albay naman, tumatayong manager ng Small Town Lottery, patay sa pamamaril. Darito Arachada, Probinsya. Patay ang manager ng isang outlet ng Small Town Lottery matapos pagbabarilin ng tatlong hindi pa nakikilalang mga suspect sa isang sabungan sa Ginobatan, Albay kahapon. Tadtad ng tama ng bala ang katawan at ulo ng biktimang si Ruel Dalangin. Na-recover mula sa site ang ilang basyo ng baby Armalite at kalibre 45. Nakatakas naman ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa negosyo ang motibo ng pamamaslang. Sa Lawag, Ilocos Norte, kulungan ang bagsak ng lalaking ito matapos siyang maaktuhang nagnanakaw sa kanyang kapitbahay kahapon. Kwento ng may-ari ng bahay, kaaalis lang daw niya ng bahay nang sumalisi ang suspect na si Raymond Andres. Nagkataon daw na may nakalimutan siya kaya bumalik siyang muli sa bahay. At pagdating niya ay nakita niya mismo si Andres habang hinahalughog ang kanilang aparador. Sa kabila nito, todo tanggi pa rin si Andres sa krimen. Kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, patay ang isang lalaking nagbibisikleta matapos sumalpok sa kasalubong ng motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Pascual Ruben Jr. Kritikal naman ang lagay sa ospital ng rider ng motorsiklo na si Jose Roldan. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng dalawa, kaya sila nagkabanggaan. Ang masaklap pa nito, nasagasaan pa sila ng isang tricycle na agad ding tumakas. Patuloy ang pagtugis ngayon laban sa tricycle driver. Lauro Visconde, handa na raw sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa motion for acquittal ng kampo ni Hubert Webb. Mula sa Parañaque, may live report si Dano Ticunco. Dano. Yes, Igan, inaasahan ng isang vigil ngayong araw dito sa tahanan ni Ginoong Lauro Visconde. Yan ay kaugnay sa paglabas ng desisyon ng Korte Suprema ngayong araw. Maaliwalas ang itsura ni Mang Lauro ng aming puntahan sa kanilang bahay pasado alas 6 kanina, pero aminado siyang hindi nakakatulog kakaisip sa kaso. Naniniwala siya na malakas ang ebidensya para pagtibayan ng Supreme Court ang desisyon ng Parañaque RTC na nagsasabing nagkasala si Hubert Webb at 5 iba pa. Kumpiyansa rin siya sa integridad ng kataas-taasang hukuman. Handa na raw si Mang Lauro sa anumang magiging desisyon sa kaso. I don't have any doubt about what will be the final outcome because with the evidences that both parties have submitted to the Supreme Court, which has been appealed by the Court of Appeals, is sufficient enough to appeal the decision by the Supreme Court. Matibay ang ebidensya namin, imagine, no less than the meds Webb, the Webb's maid, at least two of them testified that one of them was the blooded t-shirt to be worked in the early morning. And secondly, the second maid testified before the NBI that she even served juices to Hubert and to other complainants in that early morning when the massacre happened. Iganayon kay Mang Lauro, hindi siya lalabas ng kanyang tahanan at dito na lang daw aabangan ang magiging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Mamayang alas 9 naman ay inaasahang sisimula ng kanyang mga taga-suporta ang isang maghapong vigil dito sa sa bahay ng mga Visconde. Pagkatapos naman ay tutungo naman sila sa simbahan. Yan muna ang latest mula sa aking kinatatayuan dito sa Parañaque. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat live mula sa Parañaque.
kotseng sinasakyan ni na Prince Charles at asawa niyang si Princess Camilla sinugod ng mga rallyista. Sa amateur video na ito, makikita po ang pagdaan ng kotse ng royal couple na papunta sa isang London theater sa gitna ng mga nagpoprotestang estudyante. Pilit na itinaboy ng mga pulis ang mga rallyista pero nakalapit pa rin sila sa sasakyan. Hindi na nakuna ng video ang pagtapo ng isang babae ng puting pintura sa likurang salamin ng kotse. Ang kilos protesta ay bunsod po ng pagtataas ng matrikula sa mga universidad sa Britanya. Isa namang roadside bomb sumabog malapit sa isang school bus sa bayan ng Peshawar sa Pakistan. Patay ang driver nito habang sugatan naman ang dalawang batang pasahero. Ang Peshawar ay nasa border ng Pakistan at Afghanistan kung kaya paborito itong target ng mga Taliban. Dalawang kahina-hinalang taon na po ang nasa blast site ang inaresto ng mga otoridad. Christmas tree na gawa sa mahigit 5,000 boteng plastic instant hit sa Israel. Isang local designer ang nakaisip na gumawa nito sa tulong ng tao na mahilig ding mag-recycle. Isang buwan ang ginugol nila para maitayo ang Christmas tree. Ang mga takip naman ng bote ang ginamit nila para makapagdikit-dikit ang mga ito. Russian Prime Minister Vladimir Putin kumanta at nagpiano sa isang charity event para sa mga batang may cancer. Kinanta ni Putin ang Russian song na From Where Does the Motherland Begin at ang English song naman na Blueberry Hill. Dumalo rin sa event ang ilang Hollywood artists tulad ni Kurt Russell, Sharon Stone, Mickey Rourke at Kevin Costner. Naroon din ang celebrity couple na sina Monica Bellucci at Vincent Cassel. Samantala, English model actress na si Elizabeth Hurley at businessman husband niyang si Aaron Nayar, split na. Kinumpirma yan mismo ni Liz via Twitter. Ayon sa kanya, ilang buwan na silang hiwalay ni Aaron at alam daw ito ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. 3 years ago nang ikasal ang dalawa. No comment naman ng aktres sa balitang lumabas sa isang British tabloid tungkol sa ugnayan umano ni Liz sa isang Australian athlete. Marami pa akong chika later, kaya dyan lang kayo. At sa panghirit mamaya, mag-asawa arestado dahil sa paggamit ng peking pera sa Nueva Vizcaya.